Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Pinagpapatuloy po natin itong ating seryeng pag-aaral sa aklat ng Marcos. Inaakala po ng marami sa atin na sapagkat tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin po noon ay sa maraming pagkakataon o sa lahat ng pagkakataon, tayo ay nag-iisip, kumikilos, nag-uugali, nakagaya ng mga alagad at tagusunod ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kagaya po ng ating sariling mga karanasan at maging mula sa mga talatang ating binasa, hindi po pala garantiya na sapagkat ikaw ay lumalapit o lumalakad ng malapit sa ating Panginoong Hesukristo, sa lahat ng panahon, kikilos ka na at mag-uugaling kagaya ng tunay na isang tagasunod at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita po natin sa mga talatang ating binasa kung papaanong sa puso ng bawat mga alagad nandoon yung pagtutunggalian, paglalaban, at pagyayabangan, yung diwa ng kapalaluan kung sino ang pinakadakila sa kanilang lahat. So yun po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Paano po ba tayo nakarating sa bahaging ito ng pag-uusap ng ating Panginoon at ng mga alagad? Makakatulong po siguro kung sandali nating balikan kung ano-ano na ang mga unang nangyari bago tayo dumating sa Marcos Kabanatang 9, ang talata ay 33. Maaalala po ninyo halimbawa dito sa Marcos Kabanatang 8, dumating yung panahon na inaakala o iniisip ng ating Panginoong Hesukristo na ito na yung panahon para linawin ko kung ano nga ba ang pagkakilala ng aking mga alagad sa akin. Naalala nyo? Nanggaling po tayo sa mga nakaraang mga pagkakataon sa pag-aaral nito. Ang tinutukoy ko po ay nandoon sa Marcos Kabanatang 8, ang talata ay 27. So balikan natin sandali. Ating i-trace back kung papaano nabuo yung diwa ng kapalaluan at pagtutunggalian sa gitna ng mga alagad. Marcos Kabanatang 8, ang talata ay 27. Pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea sa Filipo, at sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Sinaysay nila sa kanya na sinasabi, si Juan Bautista, at ang mga iba, si Elias. Datwat ang mga iba, isa sa mga propeta. Gayon ang karaniwang pagkakilala ng mga tao kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ginamit itong pagkakataon ng Panginoon para linawin sa kanyang mga alagad, sino naman ako para sa inyo? Yun yung makikita natin sa talatang 29. Tinanong niya sila, datwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Malinaw kay Pedro, kasama na ng mga alagad sapagkat si Pedro ang tagapagsalita nila. Ang ating Panginoon Hesukristo ang Mesiyas. Siya ang hinihintay nilang tagapagligtas. Malinaw sa isip nila na si Kristo ay hindi karaniwang tao lamang. Na si Kristo hindi nga siya isang mahusay at dakilang propeta. Siya ang tagapagligtas. Mula dito, ano po ang pahayag ng ating Panginoon? Sa talatang 30, ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa Kanya.
at siya'y nagpasimulang magturo, yamang kinikilala ng kanyang mga alagad kung sino siya. Ako ang Mesiyas, ako ang ipinangakong darating na tagapagligtas. Yamang kinikilala nila siya na gayon, ipinahayag niya kung anong kinakailangan niyang daanan bilang isang Mesiyas. Sabi po ng talatang 31, at siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng marami mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba at patayin. Pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Nilinaw ng ating Panginoong Hesukristo na bilang isang Mesiyas, kinakailangan niyang magdaan sa lahat ng paghihirap para sa katubusan ng kasalanan ng kanyang mga hinirang. Alam niyo, ang nakikita ko po dito sa pagtuturo bilang guro at bilang pastol ang ating Panginoon Jesucristo, yung katiyagaan niya sa pagtuturo, sapagkat hindi minsan nalilinaw niya na ang Mesiyas na inaakala niyong darating ay hindi ang Mesiyas na darating na may buong pagtatagumpay sa lahat ng bagay. Kinakailangan kong magdusa, kinakailangan kong magbata. Iyon ang daan patungo sa tunay na pagtatagumpay. You are all aware of this kasi I have already given you the background that insofar as the Jews were and still are concerned, ang Mesiyas na hinintay nila at hinihintay na mga modernong Hudyo ngayon ay isang Mesiyas na mapagtagumpay, na hindi dadaan sa paglait, na hindi daraan sa pagdurusa, kundi Mesiyas na sasagip sa kanila sa lahat ng kanilang kahirapan. So kinakailangang ituro at paulit-ulit na ituro sa kanila ang bagay na ito. Dahil doon, meron siyang babala sa talatang 34. Pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanya'y sinabi, kung ang sino man tao iibig na sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nakikinikinita na ng ating Panginoon na ang lahat ay iiwan sa kanya pagka sinimulan niyang daanan ang paghihirap. Kaya maaga niyang tinatagubilinan sila, kinakailangan niyong magpatuloy kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Talatang 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maliligtas yaon. Sapagkat anong mapapakinabangan ng tao, makamtan man ang buong sanlibutan, mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Marami noon at marami hanggang sa ngayon na mayroong labis na pag-ibig sa kanyang sarili at sa kanyang sariling kapakanan at buhay na gayak silang iwanan at talikuran ang ating Panginoon. At ang mga alagad na kausap niya mismo ay hindi libre o hindi ligtas mula sa gayong tukso. Huwag tayong magkaroon ng false confidence and assurance na dahil nandito ka ngayon, 1 taon mula ngayon, nandito ka pa rin. Araw-araw na ginagawa ng Diyos, ikaw ay nakasalalay sa biyaya niya at sa paggabay niya. Take heed, we who think we stand, lest we fall. Baka matagpuan natin ang ating sarili na nakabuwal, tayong mga nag-iisip na tayo ay nakatayo. Binalansi ito ng ating Panginoon Jesucristo. Malinaw na dadaan siya sa di mailalarawan na kahirapan.
Alam niya rin na very real yung temptation to deny Christ. Very real yung temptation to drift away from the faith. At nangyari na nga. Sapagkat tayo ay nag-aaral na mayroong consciousness kung ano ang sumunod na mga pangyayari. Even Peter, the one who declared through the revelation of Jesus Christ that indeed Jesus Christ is the Son of God, even Peter denied Him. Upang balansehin ito, ilan sa kanyang mga alagad isinama niya sa bundok. Naalala ninyo? Upang ipaunawa sa kanila na pagkatapos o ang paghihirap at ang pagkapako ko sa krus ay hindi ang katapusan ng lahat. Oo, ako'y mamamatay, ngunit ako'y muling mabubuhay. At maluwalhati ang magiging muli kong pagkabuhay. That's why, niloob ng Panginoon na malasahan ng ilan niyang mga alagad, na mga pangunahin niyang alagad, kung ano ang ibig sabihin ng maluwalhating tagapagligtas. Yun yung ating makikita sa unang bahagi ng Marcos Kabanatang 9. At sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi makatitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Talatang 2. Pagkaraan ng 6 na araw, naalala nyo nung ating una-unang pinag-aaralan ito? Pagkatapos na sabihin ng ating Panginoon Kristo na magbabatas siya ng di kawasang hirap, matagal na tumahimik ang mga alagad. Tila baga gumuho ang lahat ng kanilang pangarap. Inaakala nila na kapag iniwan nila ang lahat ng kanilang kabuhayan at ang lahat ng mahalaga sa kanila at sumunod sila kay Kristo, ang dulo nila ay pagtatagumpay at kaluwalhatian. Matagal marahil silang nag-iisip. Gaano katagal? Pagkaraan ng 6 na araw, walang itinala na anumang pag-uusap, walang itinala na anumang gawain, walang itinala na anumang pagtuturo. May mahabang interval, may mahabang katahimikan. At may mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo man ay gayon din. May mga pagkakataon that you would rather keep yourself quiet, silent, and that you would rather contemplate on everything that you are going through. May mga ganong pagkakataon eh. And sometimes that's why it is wrong for us to be quick on judging others eh. Kahit na tayo na mga regulars, for example, in attendance, may mga pagkakataon na inaakala mong mas mainam para sa iyo ang hindi muna samahan ang the rest of God's people simply because you would want a quiet time with the Lord. Tanging ang Diyos lang nakakaalam kung kailan yung mga panahon at dumarating yon na kinakailangan mo ng panahon kasama ang ating Panginoon. So ano nangyari sa itaas, sa tuktok ng bundok? Muli, talatang 2, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan, at sila'y dinilang bukod sa isang mataas na bundok at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. And you already know the rest of the story. Pinakita ng Panginoong Kristo, para bang inalis niya yung tabing para makita ng kanyang mga alagad ang maluwalhating Mesiyas, ang maluwalhating tagapagligtas, ang mapagtagumpay na tagapagligtas. We would suppose na pagkatapos nun, bababa na punong-puno ng encouragement ang mga alagad, pero malungkot na hindi gayon. Pagkatapos nito, matatagpuan natin ang mga alagad, pagka ipinagpatuloy natin ang pagbabasa,
na muli ay mauuwi sa pagtatalo-talo. Kinakailangan nilang magpalaya sa isang tao na inaalihan ng demonyo, ngunit hindi nila magawa. Sapagkat ayon na rin sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung mga bagay na nagagawa lamang sa pamamagitan ng panalangin, bunga ng panalangin. And how can you pray to the Lord when you are more concerned with your image? Kinakailangan maganda ako, mahusay ako, magaling ako sa paningin nila. Because every time you go to the Lord in prayer, ang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I am nothing, I have nothing, help. At kontra yon sa diwa na nag-iisip, walang bagay na hindi ko magagawang mas mainam kaysa sa kanila. So kahit doon, makikita mo na agad yung diwa na nagsisimulang umusbong sa puso ng mga alagad. Kaya tayo nauwi dito sa ating mga talatang binasa, itong ating teksto. Nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo-talo. Kung magiging mapaglaro ang ating imahinasyon ay marahil nag-uusap-usap sila at nagsasabi, ikaw yung hindi mapanalanginin. Kaya hindi natin napalayas yung demonyo. Maaari nga sabihin naman ni Pedro, parang inaasahan na natin, ako yung galing sa bundok, kung hinayaan nyo sana ako. Ako nakasaksi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ako ang pinakabanal. Sana ako nakapagpalayas. Mga presentado, alsado kayo Tingnan nyo tuloy. Nagpapaligsahan sila. And you know what? Hindi natin namamalayan sa tuwina na ating hina-highlight ang ating kagalingan kumpara sa iba. Sinasabi mo naman at the same time, wala kang kwenta. Mas mababa ka kaysa sa atin. Sa tuwi nang itinataas mo ang sarili mo, may inaapakan tayo pa. Yung pang malungkot sa usapin ng pakikipagtunggalian kung sino nga ba ang mas mahusay, mas marunong, mas magaling. That's why, every time na ito ay sumusulpot sa ating puso, may we be quick to identify that such mindset is not of God, but of the devil. Mas kaya kong gawin yan, mas magaling ako. Kung ako lang sana ang binigyan ng pagkakataon, kung ako lang sana ang nag-Bible study, maliligtas yan. Naniniwala ka nung nananalangin ka palang dakilang Diyos, kung hindi ka maaawa sa taong ito, hindi siya makakakilala sa iyo. And yet, pagka nagsimula ka ng mangaral, inaakala mo na because of your eloquence, you could draw people towards the kingdom of God. It is of the devil. Kung ako sana ang umawit, marami sana na bless. Yan ang laging iniisip ni Sister Core. Amen. Kung ako sana ang tumula. Nandun yung temptation, mga kapatid. Nandun yung tukso na isipin natin that I could do better. I could do it better, you see. Mula po dito, merong ilang mga paalala. Siguro, ang simula sa paalala, yung realization that you are not to promote your own kingdom. You are not to promote your own name. That's why I like the sticker that I put at the back of our L300. Jesus, the name above all names. Si Jesus ang pinakadakila sa lahat ng pangalan. Don't promote yourself. Do not promote ourselves.
Baka nakakalimutan natin. Sabi ng 1 Corinthians 6, verses 19 and 20, what? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? Ye are not of your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. That's why we must be very, very careful sa ating pagsasalita, sa ating ginagawa. Palagi nating ipaalala sa ating sarili, I am what I am only by what? Only by the grace of God. Let us also be reminded of what St. Paul once said, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Niyayakap ka noong unawa na Panginoon kung bakit ako nakakatayo patuloy, dahil iniibig mo ako. And it's not easy to have that kind of mindset kasi lalo na kung magaling ka kung matalino ka, kung napapansin ka ng karamihan, o kaya nang papansin tayo sa karamihan, pwede ganon. Pwede talaga nating makalimutan na yung buhay na isinasabuhay ko ngayon, sinasabuhay ko lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mas madali siguro nating maalala, it is not about us. Your life, my life, is not about us. It's about Him who loved us and what? Who died for us. Mula dito, ano kaya ang mga kailangan nating maalala upang mabantayan natin ang ating mga sarili sa pag-iisip na ako'y dakila at kinakailangan nilang malaman na ako ang pinakadakila, na ako ang pinakamagaling. Dahil yun ang kanilang pinagtatalunan Sabi ko nga sa inyo, matyaga. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano itrato ang mga kapatid na marahil mabagal sa unawa ng mga bagay-bagay. Sapagkat immediately after this chapter, in chapter 10, nagtatalo-talo na naman ang mga alagad kung sino ang pinakadakila Isang kabanata lang ang pagitan. O mabilis, ano ang pwede nating maintindihan doon? Una, maging mapagpahinood tayo sa ating mga kapatid. Maniwala tayo na isang araw, magsisindi yung bumbilya at maiintindihan ang mga bagay na marahil ngayon ay malabo. As a pastor, I am speaking, as a pastor, sometimes I could get discouraged and oftentimes, I could get frustrated and disappointed. Ano ba ang hindi nila maintindihan? Bakit hindi nila maintindihan ang pagkakaiba ng liko at diretso? But then, yung mga passages na kagaya nito, ang nagpapaalala sa akin, ganun ka din. Paano ko sinimulan yung ating sermon? Not because you think that you walk the closest to the Lord, that you are already immune or exempted from thinking that I am the greatest, that we are already immune from sin. Yun. So kung ang Panginoon ay mayroong pagpapahinuhod sa atin, gayon din po tayo sa iba.
Pero may pangalawa na hindi rin dapat mawala. Mabilis din. Sa tuwin ng liko o baluktot ang pag-iisip ng mga alagad, ang isang katangian din na makikita natin sa Panginoon Jesucristo, hindi niya ito pinalalagpas. Mabilis niya itong itinutuwid. Sa Grace Christian Academy, may mga estudyante tayo na natuto. Hindi ko nakikita yung isa rito eh. Anyway, baka napagod. Hanggang sa makatapos kung sumulat hindi mo maintindihan. Hindi mo alam kung paano niya nagagawa yung, parang ikaw ang nahihirapan pagka tinitignan mo siya kung paano humawak siya, nakagano niya ata kung sumulat. Pero magandang sumulat. Kilala mo yun, Ma'am Blessy. Paano siya napunta sa ganong kalagayan? Hinayaan. Nung nagsisimula pa lang siyang mag-aral, magsulat, walang mga concern enough na magsabi, anak, kapatid, hindi ganyan ang tamang pagsusulat. Amen? Kung maaga sanang napaalalahanan at natutunan o naturuan, hindi nalalaki ang isang maliit na kasalanan. We allowed sin to grow in the hearts, oftentimes in the hearts of our brethren. It's not good. At pagka malaki na yung problema at saka mo sasabihin, ano ang gagawin ko? Mahalaga yan, mga magulang na mananampalatayang nandito, maagang linawin sa mga anak-anak natin, anak, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng tinatahak mong yan. Hindi ako papayag na tahakin mo yan. Mas mainam nang mapaitan ka ngayon kaysa sa makita ko na patungo ka sa kapahamakan. Amen po ba from the parents? Mga kaibigan, kung nakikita mo na ang iyong kaibigan ay pumapasya ng mga bagay na makakasama sa kanya sa larangang espiritual, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, do not be an accessory to the crime. Be an instrument. Be the mouthpiece of God to call his or her attention. You are going to a wrong way. Karanasan natin bilang pastor, at alam kong karanasan ng marami sa atin, sa maraming pagkakataon, bubuo sila ng pagkagalit sa atin. And you know what? As a pastor, I would rather be hated by anyone for as long as I know na yung aking sinalita o yung aking ginawa sa dulo ay para sa Kanya. Kabutihan. Ayaw kasi natin guluhin ang mga bagay-bagay. Para sa atin, may mga bagay in our relationships that are no limit hangere. Touch me not. Pero minsan yung di mo pagkibo. Minsan yung di mo pagpapahayag kung ano ang tama ay mismong kasalanan natin. We are our brother's keepers. So yun yung dalawang mabilis na observation. And from there, anong dapat nating maalala? Kung nais nating maging matuwid na mga tagasunod at alagad ng ating Panginoong Hesukristo, una, iwasan mo yung tukso na iangat ang iyong sarili. Avoid, by all means, avoid any temptation to exalt rather yourself.
Ano po sabi ng verses 33 and 34? That what? Hindi sila nagsiimik. Verse 33 of Mark 9. At sila'y nagsidating sa Capernaum, at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagkatwiranan ninyo sa daan? Datwat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangagtalo sa daan. Ano pinagtatalunan? Kung sino ang pinakadakila. Nakikinig ako na. Mga kapatid, ano po? Maaaring sinasabi ni Pedro, ako nakalalakad sa tubig. Kaya nyo yun? Hindi niya naman sasabihin pamaya-maya lumubog siya, di ba? Ang sasabihin niya na, ako nakalalakad sa tubig, kaya nyo yun? Sabi naman siguro nung isa, ako ang nakakita sa bata na may 5 tinapay at 2 isda. Ako yun! Kaya napakain ng libo-libo. You know what, brethren? Sometimes may problema dun eh. Kahit in our appreciation of the pastors and speakers, pwedeng lumaki ang ulo ng tagapagsalita eh. Pastor, ang galing, nakapikit pa yan. Pastor, ang galing ng magsalita. Kailan po ba kayo uli mai-invite? Katabi mo yung pastor nila. You know what? Sa maraming pagkakataon, may duda ako sa mga ganong tao. At mabilis kong sinasabi, okay po, salamat po, lumayas na kayo. Malamang meron ng nabubuong pait yun sa pastor nila eh. Malamang, hindi naman lagi, pero malamang. Kahit sinong tagapangaral, pagka pinadala ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Hindi kanila yun. Ano po sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 12 verses 4 to 7? Mabilis. Unang Korinto, kabanatang 12. Mga talatang 4 hanggang 7. Ngunit may iba't iba mga kaloob, datwat ano raw? Iisang Espiritu. May iba't iba mga pangangasiwa, datwat ano daw? Iisang Panginoon. May iba't ibang paggawa, datwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datwat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng Espiritu upang ano daw? Pakinabangan naman. Gumaganap lang po tayo ng ating God-given responsibility. And isinasabuhay lang natin yung kaloob na galing sa Diyos. Kahit nag-iisa ka lang, halimbawa tumutugtog yung ating pianista, inaakala na niya na ang mata ng mga tao ay hindi na para magbulay-bulay sa kadakilaan ng Diyos, kundi sa Kanya. Maging mabilis yan na ituwid ang Kanyang puso kung sakaling umuusbong ang kapalaluan. And it's not that hard to find ourselves in such a situation. Bakit meron kang kaloob na meron ka ngayon? Maliban sa kagandahan. Amen? Bakit kaya meron? Well, kahit nga kagandahan, hindi naman maituturing na kaloob yung kagandahan. Pero siyempre galing din yan sa Diyos. Pero masarap din sa tanawin. Amen? Pagka tinatanaw ko yung aking may bahay o sa maginhawa. Amen? Bakit po kaya meron ka nung meron ka? Halimbawa, yung kakayahan, kaloob ng pagkakaloob, o kaya naman ay yung kakayahang mangaral. Bakit ka meron yan? Ano po sabi ng Biblia? Sa unang Pedro, kabanatang 4, ang talata ay 10. Unang Pedro, kabanatang 4, ang talata ay 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos.
Sa ibang salin, each one should use whatever gift he has received to what? To serve. Binigyan ka pala ng kakayahan para maging pagpapala ka to the rest of the community of God's people. Naiisip kaya natin yon na napakahalaga, nakakatuwa yung ating mga, for example, yung ating mga music instrumentalists. Amen. Kasi hindi nawawala si Jomel eh. Kahit na minsan hinihika-hika, pumupunta pa rin. Bakit? Mali, may hika ka ba, Jomel? Mukha lang. Bakit? Bakit, iho? Kasi alam niya na kung hindi ako darating, sino? Nakukuha niyo yon? Nagmi-ministeryo tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kaloob na binigay sa atin. Ang kaloob na nga lang na meron sa iyo, dumalo eh. Hindi mo pa ginawa. Ikaw yung ikaw yung miyembro ng cheering squad. Sige po, kaya natin yan. Tuloy lang po. Hindi mo pa ginawa, umabsent ka pa. Hindi ka na hahawak ng ibang bagay, pom-pom na lang. So to speak. So para pala maglingkod, hindi para ipagmalaki ang isang bagay, di ba? Hindi natin maiwasan yan, kahit sa kwentuhan. Halimbawa, magkukwento si Sister Cora. Pasensya ka na Sister Cora at kayo malapit eh. Sa susunod na linggo, sa likod ako uupo. Sabi ni Sister Cora, alam niyo, ang ganda-ganda sa Dubai. Dubai, Abu Dhabi. Ang ganda-ganda sa Abu Dhabi, ganon-ganon, gani-gani rin. Pamaya-maya lang, umasa ka, may sisingit. Ano? Ay, alam mo, nakarating ako sa Divisoria. Kahit ano na lang, basta kailangan meron din siya. Sarili niyang wento. Hindi ba pwedeng i-enjoy mo na lang at makigalak ka na lang sa isa na naranasan ang isang bagay? Kailangan laging paligsahan. Yun yung isang downside ng Facebook if we are not careful. Oo, kukunan muna natin larawan. Kumain sila dito, may larawan eh. Lalarawan din. Sabi nga ni Pastor Ferdy, Pastor, ngayon ako naniniwala na manlolokod lang ang Facebook eh. Bakit po ako? Eh di ba nakarating kami sa Korea, sabi niya. Eh iba't ibang gumanon lang naman ako sa larawan, inakala na ng marami na nakarating na ako sa iba't ibang lugar. Yung grupo na sinamahan ko ay hindi nagbigay sa amin ng pagkakataong marating ang mga lugar na inaakala o inaasahang mapuntahan ng sino man dumadalaw sa Korea. Pero hindi mo yun makikita sa Facebook, hindi ba? Kung kinakailangan mong kunin ang kimono ng may kimono, ano ba tawag doon? Sinusuot ng mga Koreano? Hanbok. Kung kailangan maghiram ka ng hambok lang may hambok, basta makunan mo na larawan. Korea! Praise God! Oh my! Iwasan natin ang anumang tukso na palabasing lalo tayong dakila sa iba. Sapagkat sa mata ng Diyos, lahat tayo ay lingkod lamang. Whether therefore you eat or drink, do all to what? To the glory of our God. Pangalawa, kung gusto mo rin lang dumakila, hangarin mong dumakila sa definisyon ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, kung ano ba at sino ba ang tunay na dakila. Paano ba ito dinipina
ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin ang basa, nandito tayo sa Marcos Kabanatang 9. Ang talata ay 35. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig maging una, siya'y mahuhuli sa lahat, lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata, inalagay sa gitna nila, at siya'y kanyang kinalong, at sa kanila'y sinabi niya, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Sino man tumanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin ay nagsugo. Bawal ba para sa ating Panginoon ang hangarin mo na dumakila? Hindi po eh. Napansin niyo po ba ang sabi niya? Kung sino man sa inyo ang gustong maging una, maging dakila, ano ang daan tungo sa kadakilaan? Maglingkod ka. Maging pagpapala ka sa iba. Hahangarin mo palang marating ang tugatog, hindi para sa sarili mo. Hahangarin mo palang marating ang tugatog at gagamitin to the uttermost. Anumang kaloob meron ka mula sa Diyos, hahasain mo yung mga kakayahang binigay sa iyo ng Diyos. Hindi para ipahayag kung gaano tayo kagaling, kundi kung gaano tayo nagiging pagpapala sa iba. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I came not to be served, but to serve. Huwag mong hangarin na iyo ang pinakapangunahing upuan, iyo ang pinakamasarap na pagkain, at kung ano-ano pa. Huwag mong ipagdamdam, sapagkat bilang mga tao, gayon tayo. In fact, kahit meron ka na, pagka may nakita kang may pangangailangan pa, maging gaya ka, na sakripisyo ang meron ka na para sa iba. Yun ang tunay na dakila. Amen? Oh, my brethren. At kapag ka nagiging pagpapala ka sa iba, huwag kang umasa may matatanggap ka pabalik. Minsan po kasi ganun yung pag-iisip natin eh. I'll scratch your back for as long as you scratch my back. Tulungan natin. Sang araw, sisikat yan. Makakatulong din sa atin. Mali. Kaya nga ang kinuha niyang halimbawa, bata. Bakit? Wala namang magagawang mabuti yung bata sa matanda eh. Yung bata, nakaasa sa matanda. Hindi niya kayang kumuha ng pagkain sa sarili niya, maghanabuhay sa sarili niya, magdamit sa sarili niya. Nakaasa siya. Wala kang aasahang ibabalik sa iyo, maliban sa kagalakan na ginamit ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Insofar as the Bible is concerned, iyon ang tunay na dakila. At bakit ganun? Huwag yung may kakayahan lamang. Hindi po sinasabing huwag mong tulungan yung may kakayahang tulungan ka pabalik. Pero hindi sila ang pangunahin sa isip mo, kundi yung walang kakayahang ibalik sa iyo yung kaya mong ibigay. Bakit? Sabi ng talata, sa paggawa mo nito, kanino mo ginagawa? Ginagawa mo sa Diyos. Talatang 37 sabi, sino man tumanggap ng isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin ay nagsugo. Pagka ganon, kahit kaaway mo, pwede mong ipagtimpla ng napakasarap at napakainit na kape. Cute po. Ito ang coffee.
Ay! Maaaring yun din yung context ng utos ng Panginoon that we are supposed to love our enemies. Why? Because in doing so, we are doing it for the Lord. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Ganun ang ating Panginoon, di ba? Si Jesucristo. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, Ama, naugawa ko na. Luwalatiin mo ako kung paano kitawat niluwalhati. Alam ng Diyos, dakilain ang mga taong may matuwid na puso. Ano kung di ka pinansin ng mga inaasahan mong papansin sa'yo? Ano kung hindi ka pinalakpakan, hindi ka pinasalamatan ng mga taong inaasahan mong papalakpak at magpapasalamat sa'yo? May Diyos na nakakakita. At kung tunay na ang ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Diyos, hindi mo kinakailangan gawing requirement. Di ko na yan tutulungan uli. Walang utang na loob. Halimbawa, ganun yung mga salitang ating. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, do not get tired in what? In doing well. For in due season, you shall reap. Maaaring hindi siya. Ang Diyos ang nagpapala eh. Maaaring hindi ang pagpapala manggagaling sa Kanya. Lahat ay instrumento sa kamay ng Diyos. Kaya nga nagugulat tayo minsan eh. Yung pagpapala, lalong dakila kaysa sa inaasahan mo. Madali lang talaga tayo makontento. Candy pa lang nabalatan mo, gusto mo lang, sarap-sarap ng balat. Hindi yun. Balat yun, tinapon mo yung laman. Maging matyaga. Balatan, kainin ang laman. Huwag nyo nang sabihin yung white rabbit na nakakain ng balag. Okay? Luma na yun. Kilalanin mo rin na ang Diyos pwedeng gumawa at kumilos sa buhay ng iba. Hindi laging ikaw. Alam nyo, sa marami, lalo na in Baptist circle, isa sa mga rule, hanggat buhay ka, huwag kang magte-try ng iba dahil huhudasin ka niyan. At minsan may basis yon sapagkat sa maraming mga simbahan, and this time, hindi na lamang sa mga Baptist churches, minsan, madalas, kung sino pa yung mga tinulungan mo at inalalayan mo, yung pa ang anay na kumain ng upo ang inuupuan mo. Maraming ganon. Naalala niyo yung sinabi ni Pastor Jess Marasigan? Pastor, sabi niya, hanga din ako sa'yo. Bakit po? Kasi tagal mong nagpa-assistant pastor ni Pastor Brad, hindi mo nagawang magkudeta. Bakit po? Natatakot tayo sa Diyos eh. Dahil naniniwala tayo, siya ang nagpo-promote. That's why we recognize. Hindi minsan na sinasabi ko kay Ma'am Tess, natutuwa ako sa ginagawa ng Diyos, sa preacher natin ito, sa kamanggagawa natin ito. Nabe-bless ako sa mga salita na ipanangaral niya, na ipinapangaral niya. Dahil naniniwala tayo, lahat tayo palipas. Isang araw, hindi nyo na ako makikita nakatayo dito. Because I shall be with Him. But my joy is this, that there are some
who would continue the work for the glory of God. And I hope that I am setting a good example to them. Sabi ng talata, sa verse 38, that what sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumunod sa atin eh. That what sinabi ni Jesus. Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Pwede palang gumamit ang Diyos ng iba. At gumagamit ang Diyos ng iba for the benefit of His people. And we are doing ourselves good every time we recognize it. Pwede palang hindi iisa ang pianista. Pwede palang hindi isang may hawak ng baho. Pwede palang may ibang sanay maggitara. At pagka nangyari yon, isa tayo sa magsasabi, salamat, Panginoon, for you are multiplying your servants. Amen? Ibahagi mo kung ano ang meron ka sa iba. Do not keep it to yourself. Sumentro ka sa magpapatibay sa ating pagkakaisa, wag sa ikasisira natin. Kaya nga, I hate it every time I could sense division in our community. It is not good for us. Yung bang mare-mare, dito tayo ha. Lahat ng mga mare. Ito ang mga green mare. Ito naman ang mga yellow mares. Yun naman ang blue mares. Kala mares. Ito pa rin ha. It's okay to have some people that you are more comfortable with. It's okay. Jesus had 3 who were the closest to Him. Peter, Paul, and Mary. And John. James, rather. Not Paul. Peter, James, and John. How many times yun yung naalala? Singer pala yun. Pero, bagamat maaaring mas malapit tayo sa iba kaya sa iba, sabi nga may tinitignan sa tinititigan, basta wag mong sirain ng iba. Yun lang ang mahalaga. Kung kaya mong sabihin yung sasabihin mo, pagka nandun siya presente at kaya niya ipagtanggol na sarili niya, sige. Pero kung may duda ka rin lang sa mga sasabihin mo, hindi mo kayang pangatawanan pagka nandyan na siya, huwag ka na lang magsalita dahil may ibang nakakarinig bukod sa ating mga friendships. Don't make it our pastime to talk about the lives of other people. Dahil isa sa pinaka-nagagalit ka kapag ka at your back, pinag-uusapan ka ng iba. Kung mag-uusap rin lang tayo sa buhay ng may buhay, let us concentrate sa mga mabubuting mga bagay na ginagawa nila. At sa halip na magsalita ka kung may problema, how about maging kasangkapang ka para sa solusyon ng kanilang problema. Don't talk about the problems. Be an instrument for the solution of
their problems. And finally, kahit na ang pinakamaliit na bagay, mabuting bagay, kung binigyan tayo ng mga kaloob to serve, so that we may serve, so that we may be equipped to serve. Minsan, yun ang problema, no? Pagka, halimbawa sa usapin ng financial, pinagpala ka financially, ay, meron na kaming pang-Korea. Hindi. Stop. Isipin muna. At magtanong ka, Lord, bakit po niyo ko pinagpala ito? Hindi masama ang kumain sa kung saan lugar, hindi masama ang pumunta sa kung saang hotel, hindi minsan yung narinig sa akin, hindi nga masama ang magkaroon ng 2-3 sasakyan kung binibigyan ng kakayahan ng Diyos. Pero palagi sana na sa likod ng bawat pagpapasyang ginagawa natin, alam din naman natin na Panginoon, kinonsidera ko na ang para sa iyong kalagayan. Huwag ka naman malagay doon sa kabilang panig. Naku po, yung kung sana yung ipinambagyo ipinang-offering na lang kasing sama din nyo ng taong nagpapasya ng mali. Hindi mo alam kung ano tumatakbo sa isip ng isa't isa. Tayo ay tatayo o mabubuwal sa harap ng ating Panginoon. Romans chapter 14. Amen? Pero sabi ng Biblia, kahit yung maliit na bagay na ginawa mo para sa kapatid, hindi raw lalagpas ng hindi napapansin niya. Basahin po natin, ito ang dulong bahagi ng ating pag-aaral. Verse 41, sapagkat ang sino man nagpapainom sa inyo ng isang sarong tubig, dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ng anumang paraan ang ganti sa Kanya. Hindi mo pala ginagawan siya ng mabuti. Ultimately, ginagawan mo ang sarili mo ng mabuti. Marami nagtatanong, Pastor Eric, di ba mahal yung mga gamot mo? Paano yan nasusustain? May mga kapatid tayo na ginagamit ng Diyos. At sa obserbasyon ko, mas lalo silang pinagpapala ng Diyos. At mas lalo rin ikaw pinagpapala ng Diyos habang ginagamit mo ang sarili mo na conduit o daanan ng kanyang kabutihan tungo at para sa iba. Hindi sayang ang langka, Sister Edith, na hinahayaan mong matikman ng iba. Kailan yung susunod? Hindi sayang. Mga kapatid, sana po sa ating pag-iwa-hiwalay, magpatuloy yung pagbubulay-bulay natin sa mga katotohanan ito. And let us be blessed. Yung tunay na blessing. Hindi blessing na parang usok na madaling nawawala. Kung galing sa Diyos, tumatagal. Let's all stand up.